Um, hetong isang tanong, medyo pampagising ng diwa sa pamumuno. Paano kung yung pinakaimportante mong magagawa bilang leader ay hindi yung pagbuo o paghawak ng mahigpit, Interesting question. Ano yon? kundi yung pagpapakawala, yung pag-let go sa tamang panahon sa tamang paraan? Medyo baliktad sa usual nating iniisip, di ba? Pero baka ito yung pinakamakapangyarihang mong hakbang. Gets ko? Yung sining ng pagbibigay daan at pagpaparaya? Exactly. Yan yung pag-uusapan natin ngayon, yung sining ng commissioning at letting go sa leadership. At yung mga insights natin galing mismo dun sa mga material na pinadala mo sa amin na tumatalakay sa mga transitions. Oh, mapaministeryo man yan, negosyo o kahit sa community building. Universal theme yan eh. Tama. At baka ikaw na nakikinig ngayon, nasa gitna ka ng ganyang phase. O baka pinag-iisipan mo na yung iiwan mong legacy. O kaya naman, simple lang, gusto mo lang palaguin yung team mo sa paraang mas, alam mo yun, mas sustainable. Mas matatag, oo. So, ang misyon natin sa paghimay na ito, titingnan natin kung paano yung pag-aatras, kapag ginawa ng tama, ay parang nagiging launching pad pala. Hindi siya pagkawala. Launching pad. Magandang analogy yan. Sisilipin natin yung bakit sa likod nito, yung parang paradox pero may katotohanan. Tapos yung paano, yung mga practical na hakbang, syempre yung puso, yung emotions involved. Oo, hindi mawawala yan. Malaking factor yan. At saka yung paano kung, yung potential for multiplication, no? Yung pagdami. Okay, game ka na? Simulan na natin? Game na. Let's go. Okay. So yung pinakaugat ng ideyang ito na paulit-ulit lumabas dun sa mga sources, parang maihahalin tulad sa hardinero o tagapaghasik. Yung sower. Okay. Yung tunay na sukatan daw ng tagumpay ng isang leader, hindi raw sa kung gaano siya kaimportante habang nandoon, Okay, interesting. So, kundi kung gaano nagiging parang hindi na siya kailangan. Yung kayang tumuloy nung itinanim niya kahit wala na siya. gets ko. Yung pag-atras, hindi pagpapabaya. Pagtitiwala pala. Yun. Pero alam mo, madaling sabihin yan, pero ang hirap gawin. May kirot, may takot dyan, di ba? Oo naman. Natural lang yun. Bakit nga ba ito, kahit mahirap, talagang mabunga raw? Ano yung logic doon? Magandang tanong. Kasi binabago niya talaga yung core perspective natin. Una, mula sa pagiging parang may-ari ka, nagiging tagapangasiwa ka na lang. Stewardship, kumbaga. Oo, parang caretaker hala, hindi may-ari talaga, di ba? Exactly. Hindi mo naman talaga pag-aari yung misyon o organisasyon eh. Pinagkatiwala lang sa'yo yan for a season. Pangalawa, yung focus mo nalilipat. Saan nalilipat? Mula sa, alam mo yun, mabilis na paglaki na nakasandal lang sa'yo, patungo sa pangmatagalang katatagan, sustainability. Oo nga, kasi kung nakatali lang sa isang tao, ang rupok nun, no, parang one-man show. Tama, ang dali niyang bumagsak. At pangatlo, at siguro ito yung pinakamahalaga, binabago nito yung power dynamics. Power dynamics, paano? Mula sa basta pagbibigay lang ng utos ng authority, nagiging pagbibigay ka na ng kakayahang kumilos, agency sa iba. Pinapalakas mo sila. Empowerment. Yun. So, yung pag-alis ng nagtanim, basta may wisdom, nagpaparami yan ng ani, hindi nagbabawas. Nagbubuo ng resilience na hindi lang nakadepende sa isang superstar. Palabago, nakita ko rin sa mga source mo ang daming example sa kasulatan mismo. Oo, fundamental yan. Yung talinghaga ng manghahasik, di ba? Malinaw doon ang paglago galing sa Diyos, hindi doon sa naghagis ng binhi. Nasa kanya talaga ang paglago. Tapos si Pablo, classic yung sinabi niya, ako nagtanim, si Apolos nagdilig, pero Diyos nagpalago. Yung 1 Corinto 3. Oo, core principle yan sa ministry niya. Tapos yung pattern niya sa gawa, magtatanim ng church, mag-train ng local leaders, tapos iiwan niya,
ipagkakatiwala sa elders. Oo, Gawa 14, Gawa 20, nandun yan. Nagtitiwala siya sa local leadership at sa espiritu. Nandyan din yung transition ni Moises kay Josue. Grabe yun, no? Buong bayan. Tapos si Jesus, ipinagkatiwala yung buong mission sa simbahan bago siya umakyat. Isipin mo yon, ang ultimate act of commissioning and letting go. Tapos si Elias kay Eliseo. Parang sinasabi talaga na, hey, itong pagpaparaya kasama talaga to sa disenyo ng leadership. Hindi ito failure. Oo, at may solid na theological foundation yan. Hindi lang siya basta practical strategy. Ano yung mga theological foundations na yun? Well, unang-una, yung soberanya ng Diyos. Ultimong siya ang may kontrol at nagpapatubo. Hindi ikaw. Period. Okay, humility check yun. Malaki. Pangalawa, yung konsepto ng kenosis. Galing sa Filipos 2, yung pagtalikod ni Kristo sa sariling rights o kapangyarihan para sa mas malaking misyon. Yung self-emptying? Yun nga, parang ganun din sa leader. Minsan, kailangan mong mag-empty ng sariling kontrol, ng ego mo, para bigyang daan yung iba at yung paglago ng misyon. Ang bigat nun. Yan kasi importante. At pang-apat, yung role ng Espiritu Santo. Theology. Paano pumapasok yun? Kasi hindi ka lang basta naniniwala na nandyan siya. Ito yung aktibong pagtitiwala na kahit umalis ka, may mas mataas na power ang Espiritu na siyang gagabay, magpapalakas at magpapatuloy ng gawain. So hindi ka talaga nag-iisa sa pagbitaw. May kasama ka. Exactly. Hindi mo pinapabayaan. Ipinagkakatiwala mo sa mas nakakaalam. Kaya yung pagpaparaya, hindi lang siya exit strategy. Teolohiya siyang isinasabuhay. Wow, ang lalim nun. Grabe. Pero alam mo, kahit gaano kalalim yung teolohiya, yung puso natin, minsan iba yung sinisigaw eh. Oo naman. Diyan papasok yung emotional aspect. Hindi maiiwasan yan. Sign ng pagmamahal. Pero pwede ring maging toxic, no? Pag possessive na. Pwedeng maging unhealthy attachment, oo. Tapos nandyan yung takot. Grabe, ang daming layers ng takot. Takot na baka mawalan ka ng halaga? O baka pumalpak yung iiwanan mo? Takot na mabetray ka. O mawala yung identity mo na nakakabit na sa role. Really yan? Tapos, may tunay na pagluluksa. Grief? Talaga. Kasi may nawawala eh. Yung routine, mga relasyon, yung dating pangarap mo para doon. Oo, it's a loss. Kailangan i-acknowledge yun. At syempre, nandyan din minsan kahit ayaw nating aminin yung pride. Yung lihim na bulong sa loob na, ako lang makakagawa nito ng tama? Naku, yan ang isang malaking kalaban. Naalala ko yung kwento ni Pastor Naomi dun sa isang source. Ramdam na ramdam yung pagmamahal niya pero grabe yung sakit din ng pag-alis. Ang hirap nung dilema, no? O kaya si Ellie, kitang-kita yung hirap niyang bumitaw sa mga anak niya. Ikaw ba, sa sitwasyon mo, alin dito yung pinakatumatama sa'yo? Yung takot ba? Yung grief? Lahat yan, pwedeng maramdaman. At hindi lang ng leader. Importante rin tandaan na yung buong komunidad o organisasyon may pinagdadaanan din. Oo nga. Hindi lang pala yung aalis, yung may hugot. Hindi lang. Sila rin may takot. Baka mapabayaan sila o baka mawala yung original vision na minahal nila. Nag-aalala din sila sa posibleng gulo, instability. Pero may excitement din siguro para sa bago. Meron din. Halo-halo yan. Kaya critical talaga na bigyan pangalan, bigyang puwang lahat ng damdaming ito. Hindi lang sa leader, kundi pati sa buong grupo. Hindi pwedeng i-ignore lang. Kailangan ng proseso. So, para sa'yo na leader na marahil naghahanda ng bumitaw, ano yung mga pwedeng gawin para ma-manage itong mga emotions na to? May nabanggit sa mga material. Oo. Mahalaga yung spiritual practices. Yung pangungumpisal para maharap mo talaga yung pride mo, yung takot mo, walang tago. Mahirap yan pero kailangan. Tapos, yung pagkakaroon ng spiritual director or mentor. Yung may makausap ka na objective, na may wisdom, na gagabay sa'yo. Parang coach for the soul. Ganon. Parang ganon ga. Tapos yung sadyang paglalaan ng oras for Sabbath rest at saka solitude. Pag-iisa. Para makupagnilay ka talaga, makinig sa direction ni Lord. Preparation yan eh. Paghahanda ng sarili. Okay? Para naman sa komunidad, ano yung pwedeng gawin para sa kanila?
kailangan din ng intentional na proseso para sa kanila. Mahalaga yung pagkakaroon ng mga tinatawag na grief spaces. Grief spaces. Paano yun? Mga ways safe na lugar o pagkakataon para mailabas nila yung lungkot nila o pasasalamat o agam-agam tungkol sa transition. Walang judgment. Parang validation ng feelings nila. Oo. Tapos, mga listening sessions para maramdaman nilang kasama sila sa proseso. Hindi sila basta tatanggap lang ng desisyon mula sa taas. Boses nila mahalaga. Input nila. Okay. At saka, mga ritual o paraan para bigyang pugay ang nakaraan at yung contribution ng paalis na leader. Ito yung nabibigay ng maayos na closure at naghahanda sa kanila para sa next chapter. Ang ganda ng idea ng closure. Importante pala yun. Okay, so kung malinaw na yung bakit at na-address na natin yung puso nito, ang tanong ngayon, paano nga ba ito isinasagawa ng maayos? Yung practical side. Oo, yung how to. May nabasa ako sa sources mo about sa quiet exit na hindi pala ito parang biglang nawawala ka lang. May proseso. Mahaba ba yon? Tama ka dyan. Yung tahimik na pag-alis o quiet exit, hindi yan parang switch. Proseso yan. At madalas, hindi maikli. Pwedeng 12 hanggang 36 months pa nga yan, depende sa complexity. Wow, ang tagal din pala. May mga phases ba ito? Meron. Structured siya. Nagsisimula sa pagtatanim na may intention, incubation o rooting phase. Dito pa lang, kahit malayo pa yung actual exit, iniisip mo na kung sino yung mga potential successors. Nag-i-invest ka na sa kanila? Parang long-term planning na agad. Oo. Tapos papasok yung pagsasanay at pagbabahagi ng gawain, equipping or grafting phase. Dito na yung actual mentoring, coaching, binibigyan mo na sila ng specific responsibilities, hinahayaan mo na silang sumubok. Okay, hands-on training. Tapos, pinagsasaluhang pamumuno, shared leadership or mulching phase. Dito, unti-unti ka lang umaatras. Nagiging coach ka na lang sa sideline. Sila na yung mas nagdedesisyon. Parang nagiging consultant ka na lang? Medyo ganun. At ang huli, yung paglipat ng autoridad, transition or harvesting phase. Ito na yung formal na pag-commission. Yung turnover ng susi, kumbaga, public affirmation na sila na talaga. Ang ganda ng flow. Pero, paano mo malalaman kung ready na talaga? Kung pwede nang i-turn over yung susi, may mga checklist ba or signs? Meron. Tinatawag itong mga palatandaan ng kahandaan o readiness indicators. Mga sign na hinog na yung sitwasyon. Ano yung mga yon? Kasama dyan yung malinaw na kakayahan ng lokal na liderato. Kaya na ba nilang mag-manage, mag-counsel, magturo ng wala ka? Okay, competence. Ano pa? Pangalawa, katapatan sa teolohiya o doktrina. Solid ba yung pagkaunawa at pagsunod nila sa core values at beliefs? Hindi ba nalilihis? Alignment sa vision and values. Okay, Sustainable ba yung local funding? Maayos ba yung financial management nila? Hindi aasa sa labas palagi. Financial health, critical yan. Oo. Pang-apat, may sistema ba sila para sa pamamahala at pagresolba ng hidwaan? Kasi hindi naman maiiwasan yan eh. Paano nila i-handle? Conflict resolution mechanism. Got it. At panglima, yung pag-aari ng komunidad, community ownership. Ramdam ba ng mga miyembro na atin ito? Hindi lang kay pastor ito o kay founder ito. Yung sense of belongingness and responsibility ng lahat. Yun, kapag marami ng check dito sa mga to, malaking indikasyon yan ng kahandaan para sa transition. Okay, klaro yan. Parang may guide na. At para maisagawa yung mga phases na yan at ma-check yung readiness, may mga nabanggit ding konkretong kagamitan or concrete tools. Ano yung mga yon? Para mga dokumento or activities? O mga practical na gamit talaga para maging smooth yung proseso. Halimbawa, yung plano para sa pagsasanay, apprenticeship plan, detalyado yon. Ano ituturo, kailan, paano i-evaluate? Para structured yung mentoring. Tama. Tapos yung matrix ng mga tungkulin, yung parang RCI style, responsible, accountable, consulted, informed. Yung RCI, para malinaw kung sino ang gagawa ng ano.
Oo, para walang turuan o duplication ng trabaho, lalo na sa transition. Sino ba talaga ang responsible sa specific task? R. Sino ang ultimately accountable sa outcome? A. Sino ang dapat consulted bago mag-decide? C. At sino lang ang kailangang informed pagkatapos I? Linaw lang. Super useful niyan sa kahit anong team. Ano pa? Mahalaga rin yung liturya para sa commissioning, isang formal na seremonya. Nagbibigay ng closure, nagbibigay ng blessing sa paalis at sa papasok. Parang ritual ng paglilipat. Oo. Tapos yung nakasulat na kasunduan o transition covenant. Ito yung nagsiset ng boundaries at expectations between the outgoing and incoming leaders at saka sa community. Para malinaw ang usapan. Tapos, manual ng operasyon para sa mga standard procedures at mga module sa pagsasanay para consistent ang training. Wow, ang daming tools. Parang ang ganda pakinggan. Pero bakit kaya mahalaga na meron talagang ganito? Di ba pwedeng usap-usap lang, less formal? Pwede naman usap lang. Pero alam mo, ang laki ng tulong ng mga tools na ito para maiwasan yung misunderstandings, para maging mas intentional yung buong proseso. Intentionality. Yun yung keyword. Dito nililinaw yung mga expectations. Pwedeng nakasulat doon, ang dating leader ay magiging consultant na lang kapag inimbitahan ng bagong leadership at hindi na pwedeng basta makialam sa daily operations. Nagpapakita ito ng tiwala at respeto sa bagong liderato. Nagbibigay ng clear boundaries. Tama. Yung liturhiya naman, hindi lang seremonya yan. Public declaration yan ng pagtatapos ng isang chapter at pagsisimula ng bago. Nakakatulong sa community para mag-process, mag-celebrate at mag-commit sa bago. Gives it significance. At yung rasi, gaya ng sabi ko, nag-aalis ng kalituhan. So hindi lang sila basta tools, parang mga anchor points sila sa isang potentially magulong panahon ng pagbabago. Makes sense. Talagang pinag-isipan. Pero alam mo, kahit may plano at tools, sabi nga nila, laging may mga common pitfalls, mga karaniwang pagkakamali. Ano yung mga madalas na bitang na dapat bantayan base dun sa mga sources mo? Naku, marami-rami rin yan. Kailangan aware tayo. Isa yung masyadong maagang pag-alis. Hindi pa talaga hinog yung sitwasyon, minamadali lang. Parang hilaw pa yung pinalit. O yung kabaligtaran, masyadong matagal na pananatili. Ito yung tinatawag na founder syndrome. Founder syndrome? Ito ba yung hirap na hirap ng bumitaw yung nagpasimula? Yun nga. Minsan kasi, feeling nila sila lang ang makakagawa ng tama. O kaya naman, doon na talaga nakakabit ang buong identity nila. Sobrang delikado nito kasi napipigil yung growth ng iba at ng mismong organisasyon. Stifling growth. Okay, ano pa? Pwede ring maging pitfall yung paglipat ng walang maayos na pagsasalin sa kultura, cultural mismatch, lalo na kung galing sa idong culture yung founder or leader. Hindi basta pwedeng i-copy-paste lang. Oo nga, dapat contextualized. Tapos, mahinang komunikasyon. Classic to. Nagkakagulo kasi hindi nag-uusap ng maayos. May mga hidden agenda, may mga assumptions. Communication breakdown, common yan. At sa mga cross-cultural settings, isang very sensitive issue yung mga huwarang neokolonyal. Kunwari, nag-transition na sa local leadership, pero ang totoo, ang tunay na control, nasa labas pa rin. Baka nasa dating leader o sa mga foreign funders. Parang puppet leadership lang, hindi tunay na empowerment. Exactly. Kailangan maging mapanuri diyan. Wow, ang dami palang pwedeng maging problema. Nakaka-overwhelm isipin. Paano naman maiiwasan ng mga to? May mga general strategies ba? Meron naman. Ang laging balik natin diyan ay intentionalidad, pananagutan, accountability, at bukas na komunikasyon. Yan yung pillars. Okay, paano i-apply yun sa specific pitfalls? Halimbawa, para maiwasan ang masyadong maaga, siguraduhing natutugunan yung mga readiness indicators na napag-usapan natin. At maglaan talaga ng sapat na panahon para dun sa shared leadership phase. Huwag madaliin. Patience is key. Para naman sa founder syndrome, naku, kailangan ng tapang. Tapang na magkaroon ng accountability partners. External consultants na pwedeng magsabi sa'yo ng totoo, kahit masakit. At matinding spiritual discipline
para labanan yung urge na mag-control pa rin. Self-awareness and accountability. Sa cultural mismatch, kailangan ng humility at effort para sa kontekstualisasyon. Isalin ang mga practices sa lokal na wika, kultura at worldview. Makinig muna. Humility and listening. Sa mahinangang communication, kailangan ng clear, consistent at empathetic communication plan. Ipagdiwang ang nakaraan, kilalanin at i-address ang mga takot ng mga tao at ipintan ng malinaw yung vision para sa hinaharap. Transparency. Clarity and empathy. At para maiwasan ang neokolonyalismo, kailangang consciously itaguyod ang local funding, local governance structures, at cultural humility mula sa mga external partners. Tunay na partnership dapat, hindi dependency. True empowerment and partnership. Ang daming dapat tandaan. Grabe. Pero balik tayo dun sa pinaka-core idea. Yung medyo mind-bending na concept sa simula. Yung paradox, Oo. Yung pagpaparaya, yung agbitaw, na nagpaparami pala ng impluensya. May magandang term doon sa material mo, yung sower's joy, kagalakan ng tagapaghasik. Ito yung part na talagang napaisip ako ng malalim. oo, ang ganda nung konsepto ng sower's joy, no? Kasi ito yung kakaibang kaligayahan na hindi mo makukuha sa pagkukontrol, kundi sa pagtitiwala, Pagtitiwala saan? sa proseso, sa mga taong pinalago mo, at ultimately, sa Diyos na siyang nagpapalago. Yung saya na makita mong namumunga at lumalago yung itinanim mo, hindi primarily dahil sa'yo, kundi dahil nagtiwala ka. Parang yung joy ng isang magulang na makitang tumatayo sa sariling paa yung anak niya. Exactly. Ganong klaseng fulfillment, mas malalim pa sa pagiging center of attraction. Ito yung directly connected sa Ebanghelyo, sa kinosis na pinag-usapan natin kanina, yung pagtalikod sa sarili para sa mas dakila. At dito pala nagtatagpo lahat. So yung pagiging hindi na kailangan ng leader, yung redundancy, hindi pala ito sign ng failure, kundi sign ng success. Definitely. Kapag yung pagiging hindi na kailangan ay resulta ng maayos na paghahanda, ng empowerment, ng pagtitiwala, humahantong yan sa mas matatag na organisasyon, resilience, at mas malawak na epekto. Wider impact. Kasi hindi na nakasabit sa balikat mo lang. Oo. Ang misyon, nakaugat na sa komunidad. Pinapatakbo na ng espiritu. Ang legacy mo, hindi lang yung itinayo mo habang nandun ka, kundi yung kakayahan nung itinayo mo na tumayo, lumago, at mag-multiply pa kahit wala ka na. Yan ang tunay na legacy. Ang ganda. Napaka-powerful na perspective shift. Kaya kung ibuod natin lahat ng napag-usapan natin mula sa mga sources mo, ang pinakamensahe siguro ay ito. Ang pagpaparaya, ang letting go, kapag ginawa ng may tamang intensyon, nakasandal sa matibay na teolohiya, at may kasamang maalagang pag-aruga sa damdamin ng lahat. Hindi lang ng leader, kundi ng buong community. Oo, ng lahat ng involved. Isa yan sa pinakamakapangyarihang gawa ng isang tunay na leader. Hindi ito pagsuko. Isa itong estrategikong paraan para palawakin ang misyon at paramihin ang mabuting impluensya ng higit pa sa kayang abutin ng nag-iisang tao. At para sa'yo na nakikinig, bakit ito mahalaga para sa'yo? Kasi kung leader ka o magiging leader ka pa lang o kahit bahagi ka lang ng isang organisasyon, darating at darating ang mga transition. Hindi yang maiiwasan. Cycle of life yan, pati sa organizations. At ang kaalamang ito, sana makatulong sa'yo na makabuo ng isang impact na pangmatagalan, hindi lang yung panandalian. Ito'y tungkol sa pagbibigay lakas sa iba, empowerment, at tungkol ding ito sa matalinong pagharap sa mga pagbabago, imbes na katakutan lang sila. Embracing change with wisdom. Kaya bilang pangwakas na food for thought para sa'yo, iiwan namin itong tanong na hango rin sa diwa ng mga material na pinag-usapan natin. Sa bandang huli, paano mo gustong masukat ang iyong legacy? Sa laki ba ng iyong itinayo habang nandoon ka? O sa tatag at paglago ng nanatili matapos mong bitawan ito? Malalim na tanong yan. Baka mas practical muna. Ano ang isang maliit na hakbang na pwede mong gawin ngayong linggo para ihanda ang sarili mo o ang grupo mo para sa isang makabuluhang paglilipat ng pamumuno sa hinaharap? Kahit pa feeling mo,
Ang layo pa niyan. Ano yung isang maliit na step towards letting go and empowering others? Magandang starting point yan. Maraming salamat sa pagsama mo sa amin sa malalimang paghimay na ito. Sana may napulot ka. Hanggang sa susunod nating pagtatalakay.